So what's up? Ano nga ba ang beef sa graffiti, no? Ano nga ba ang beef sa graffiti? Op, relax ka lang bro ha. Hindi to tungkol sa sinigang o sa ulam o sa kung ano mang pagkain na may sabaw. Beef sa graffiti, hindi yan karne. Yan yung mainit na sagutan ng mga taggers, throw-ups, mga OG at mga bago sa eksena na nais makita yung mga gawa nila sa kalsada. Yung parang head-to-head battles ba, no? Pero hindi siya televised. Ito ay totoo, in the raw, in the street. So sa graffiti culture kasi, ang beef ay simpleng term na parang conflict. Pwedeng dahil sa lugar na pinintahan, o dahil sa respeto, o dahil din sa pride. Parang hip-hop battles, di ba? Yung may mga b-boy, may flip-top, may mga cypher, may mga open mic. Pero sa halip na mic, spray paint yung gamit. Ito yung parang kapag may nagpinta na bago sa teritoryo mo, lalo kung area mo na yung isang lugar. Mapatags man yan, mapathrow-ups man yan, o mapapyesa man yan. I-expect mo na minsan na baka masapawan, mapatungan, o minsan yung ginagawa nila parang ang tawag doon cross out. At sa kalsada, kapag na-cross out ka, para ka nang sinampal na ang sagot mural, tags, throw-ups o pyesa. Meron kasi tayong tinatawag na unwritten rules sa graffiti. Ito ba yung parang etiquette ng mga graffiti artist pag may nakikita silang gawa o may gusto silang pintahan? So usually kasi may 3 klase o 4 na klase ng gawa ang mga graffiti writers. So magsisimula yan sa tags. Yung tags, yung parang pirma mo, autograph mo sa pader, mabilisan mo lang magagawa within seconds lang. Meron namang mga sumunod na klase ng gawa doon na kung tawagin natin throw-ups. Ito yung parang mga bubble style, letters, pang mabilisan na gawa rin, and usually ginagawa yan sa mga illegal na walls. So most likely mga 2 to 5 minutes makakagawa ka kagad ng isang throw-up ng pangalan. Yung pangatlong klase naman, yan na yung mga pieces kung tawagin. So dyan na yung mas madetalye na siya, mas marami ng kulay, mas maraming effort, mas technical yung style, may combinations na, may flow. Well, actually, may flow din naman sa tags. Pero iba lang yung dating pag sa pyesa nakikita mo siya, mas madetalye at mas inorasan. At yan, minsan, oras ang inaabot. Minsan 1 oras, 2 oras. Minsan depende sa laki talaga ng pyesa na gagawin mo. So yun kasi, minsan hindi nagkakaintindihan sa hierarchy ng gawa. O siguro dahil nagkakaubusan na rin ng spot o naaangasan na talaga yung gustong pumatong dun sa malupit na idol nila na OG naman. So dapat, ang hierarchy talaga o pagkakasunod ng gawaan sa wall, ayon sa mga graffiti writers talaga, tags, tapos papatungan mo ng throw-ups, and then yung throw-ups, pwede mong patungan ng pieces, and then yung pieces, pwede mong patungan ng production. By the way, yung production, guys, yan yung pinagsama-samang pieces ng iba-ibang graffiti artist. Pwede isang crew sila, o pwede magkakaibang grupo na nag-collaborate, kunwari may event, ayan. So, ganun ang tinatawag sa production. So, dapat may hierarchy talaga. Yun ang nasa normal na aspeto ng mga graffiti writers para mapamuka na nirerespeto mo rin yung graffiti artist o writer na papatungan mo. Hindi ka pwedeng basta magpinta ng kunwari, pieces na siya nasa wall, tapos papatungan mo ng throw-ups. Disrespectful yung ganong galawan. At usually kapag sinira mo yung hierarchy na yan, dyan na natin pwedeng masabi na binibeef ka ng isang artist or graffiti writer. Isa rin sa mga magagandang pag-usapan natin yung mga historical na graffiti beef. So mga simple lang naman tong mga naaalala ko. Based on sa pagsusulat ko ng graffiti, syempre updated din ako sa mga beef na yan. So yung naaalala ko si King Robo sa si Banksy. Napaka-legend ng beef na yun. So nagkaroon pa nga ng mini documentary yun kung saan na-share na yung kwento nung about paano nila ginawa yung mga sagutan nila sa wall. I-check nyo na lang King Robo versus Banksy. Banksy kasi is unknown until now. Museum artist na siya kung susumahin. Pero nagsimula siya sa stencil art. Medyo socio-political na mga idea, konsepto, mensahe. And then umabot na sa punto na tinanggap na siya ng mga museum, mga auctions, at isa na siya sa highest paid na street artist, graffiti artist na napunta sa fine art. So parang natawid niya yung fine art na ganong klaseng level naman. Ano pa ba? Nag-share pa ako ng ibang historical na beef na naaalala ko. So yun, yung kila Cope 2, saka sila Ether.
Yuta and Ether kasi bombers yan. So nagkaroon sila ng parang sagutan ni Cope 2, isang New York legend graffiti writer din. OG na rin kasi to si Cope 2, so medyo may ego na rin siya sa gawaan niya. And somehow may hindi lang sila pagkakaintindihan, nagkasagutan sila sa Instagram. Tapos yung beef sumabog din sa mga interviews at nagkaroon ng chances na may naburang mga gawa kagaya ng gawa nila Revok at Shepard Fairey. Long story, pero i-research nyo na lang din kung gusto nyong malaman yung kwento na yun. Ito rin kasi si Cope 2, isang New York legend, parang may pagka-bully-bully rin siya sa persona niya. Or siguro, ganun talaga rin siya, no? May pagka-bully. Di natin maiwasan yung ego rin pag sa mga matatanda na graffiti writer. Pinapa-beef niya na rin yung mga ibang graffiti writers na kilala niya doon kila Yuta Ether. Sila Yuta Ether, mga anonymous talaga sila, hindi sila kilala sa public, walang picture nila, and nagta-travel sila sa buong mundo para makapag-bombings. So yung bombings is the term for illegal work. Usually nagte-train bombing sila, yung mga public spots sa mga iba-ibang bansa. And also sa Pilipinas, pumunta rin dito Yuta Ether. So shout out Yuta Ether, no? So ano pa ba yung mga naaalala ko na beef? So eto medyo mas next level kasi medyo related naman sa business. Yung tungkol sa beef ni Reebok at ng H&M. We know H&M is international brand, 'di ba? Parang may pagka-street din yung style nila. And on the other hand, ito si Reebok kasi kilala na tong graffiti writer sa LA. And actually early influences ng Burners din niya na lalo yung MSK crew. Sila yung mga unang Iron Lock team. Iron Lock is yung spray paint na magandang quality yung mga early years. Yan. So ito si Reebok nagsampa ng kaso kay H&M kasi ginamit yung art niya na walang paalam ni H&M tapos ginamit sa marketing advertising. And syempre, sa mga graffiti artist at kahit sa mga artist itself, paggamit ng art mo without your permission. At syempre, matagal na reputasyon na rin ang meron si Reebok sa eksena, hindi lang ng graffiti and street art but also the fine art world na ano siya doon dahil may ano na siya, may naalagaan na siyang rate din, OG na siya, legend na siya. So kaya siya nagsampa ng kaso kay H&M. Movement din siya sa buong mundo, naging viral din to noon. Maraming iba't ibang artist ang nag-share ng article, ng pananaw nila at nakasubaybay doon sa kaso na yun. Tapos yung ending, ang buong art community ay nagsama-sama para kampihan si Reebok. So yun isang magandang lesson, yung beef hindi lang yan minsan tungkol sa artist versus artist. Nagkaroon din tayo ng mga instances na artists would go versus brands or international companies and also just like itself, the system. Dito sa local, hindi na muna ako mag-share pero may mga nakikita akong mga kaganapan ngayon. Kaya maganda lang na may natin tong topic at lesson na to. Hindi ko napapangalanan yung mga nakikita ko pero masaya na may ganyan movement. And actually, parte kasi talaga ng laro ng graffiti and street art na may mga ganyang mangyayari. Merong mga instances na may mga magsasapaw na toy sa mga OG, mga matatagal na nagsusulat na kilala nating mga graffiti writers. Meron na rin mga instances noon na maraming sagutan, patungan, at masayang action din yan. Throw-ups versus throw-ups. So, pabigatan din ng bagsakan. Kung gusto mo talaga na respetuhin ka, make sure na mas mabigat yung bagsak mo dun sa papatungan mo. Para kahit may beef man kayo, i-earn mo pa rin yung respect nila due to your consistency at bilis mong sumagot at sa style mo rin. Ang beef sa graffiti, normal talaga yan. Kasama yan sa kultura bilang isang graffiti artist o street artist. Hindi ka pwede mag-mature sa eksena na hindi mo naranasan na mapatungan yung gawa mo. Ayon man sa hierarchy, sa unwritten rules, o hindi, parte yan ng kwento ng kalsada. It's not just about fame o pasikatan. Actually, baliktad ba nga minsan Yung target ng ibang graffiti writer maging infamous. Hated ba? Kasi parte ng graffiti and street art movement ang rebellion or mga pananaw tungkol sa freedom at may kanya-kanya rin silang filosofiya at perspektibo kung bakit nila ginagawa yan. May kwento sila, may experience sila, may meaning yung pangalan nila o minsan wala. Basta ang importante na i-enjoy mo ang mag-paint sa kalsada. Kaya kung bago ka pa lang, wag puro tags, wag puro throw-ups, wag puro pieces lang. Matuto ka ring makinig sa galawan, sa history ng eksena, makinig sa mga kwento, at kung OG ka naman na, matagal ka na sa eksena, huwag mo na lang din takutin yung mga bago. Mentoran mo na lang. Kasi ang tunay na mind shift, hindi lang tungkol sa pagpapasabog ng name o pangalan mo.
o kulay ng ginagawa mo, kundi tungkol din ito sa pagbuo ng community. At kung may beef ka talaga, DM mo na lang. Sendan mo na lang ng private message. Huwag mo na ipatungan yung gawa. Huwag mo na i-cross out yung gawa. Pero kung gusto mo talaga ng malupit na bakbakan or malupit na storya rin sa pag-graffiti mo sa kalsada, mainam din siguro na kung magpapatong ka sa gawa ng iba, lupitan mo na. Okay? So yun muna for now. Angelo nga pala ulit. Mindshift with Angelo. Follow me for more. And see you on the next video. Bye-bye.